Nakangiting tanong ni Asuka kung ayos lang ba ang ating bida, sagot naman ito na maayos ang kanyang lagay kasabay ang pagpapasalamat sa babae. Bagaman ramdam sa loob ng mothership ang pagdagandong at mga tamang natatamo ng kanilang sasakya, hindi ito alintana ng ating bida dahil ang tanging nadadama niya ay ang init ng katawan ni Asuka na dumadampi sa kanya. Bukod doon ramdam din niya ang emosyon nito bilang kaysa nila ni Nos. Sa mga oras na yun napagtanto din ni Asuka na iniibig niya ang ating bida matagal na panahon na. Ngunit ang kasalukuyang nasa isip ni Shinigami ay ang pag-amin sa kanya ni Hikari at doon din niya napagtanto na pareho ang nararamdaman nilang pagtingin sa isa't isa. Para sa ating bida si Hikari ang unang babae na nakakita sa kanya bilang isang lalaki. Sa gitna nun patuloy sa pag-amin sa kanyang isip si Asuka tungkol sa nararamdaman sa ating bida, na noon ay itinuturing at tinitingnan lang niya bilang nakababatang kapatid. Dahil konektado ang dugo nilang dalawa sa pamamagitan ng undying phantom na si Nos, batid ni Shinigami ang lahat ng iniisip ni Asuka. Gayon din naman si Asuka na napangisi na lang sa kasinabing wala na silang dapat na itago pa sa isa't isa, alam niyang ang babaeng nasa puso ni Shinigami ay walang iba kundi si Hikari. Napabuntong hininga na lang si Asuka at sinabing huli na nang mapagtanto niya na may nilalaman na ang puso ni Shinigami. Tumangala naman ang ating bida kasabay ng paghingi ng tawad. Malawak na ngumiti naman si Asuka sa kasinabing siya parent ang ate ni Shinigami, at palagi siya nitong maaasahan anumang oras. Hindi naman natuloy ang tangkang pagpapasalamat ni Shinigami nang biglang sumulpat si Nos, at mapangasar na sinabing baka maaari siyang bigyan ng dalawa ng kaunting dugo. Inis na humarap si Shinigami at sinabing wag nitong sirain ang kanilang oras. Nagtawanan na lang ang tatlo nang sabihin ni Nos na talagang interesante ang mga tao, dahil wala sa isip ni Nos na isa sa kanilang suliranin ay harapin ang kanilang mga emosyon. Sa kabilang banda animoy mabangis na halimaw naman si Captain Kuden na hinaharap ang mga nagkalat na kaiki. Napakalakas na boltahe ng kuryente ang bumabalot sa kanya at baliwalang pinagpapatay ang mga kalaban. Bukod sa dambuhalang maso isang kakaibang armas din ang kanyang tanan, at malayo ang naaabot nito nakangising saad pa niya na hindi ito ang blood blade ni Shinigami. Mas lalong ginaganahan si Kuden sa kanyang pakikipaglaro sa mga kaiki, at napasabi na lang na talagang napakaganda ng armas na ginawa ni Hanamori. Tinarget niya ang mga dambuhalang kaiki sa kanyang harapan gamit ang bagong armas, matapos yun sumabog ng malakas ang walang kalaban-laban na mga kaiki sa kanyang harapan. Napasabi na lang si Kuden na talagang napakatalino ng armas na meron siya. Natatakam na napadilap si Kuden sa labi at sinabing napakasarap ng mga pagkain na nasa harap niya. Tumalon sa ere si Captain Kuden kaya't napasunod ng tingin ang mga ulegang kaiki. Sinabi pa ni Kuden na kailangan niyang mag-adjust nang sa ganun ay hindi maapektuhan ng kanyang atake ang mothership. Gamit ang kanyang suit bumuga ito ng apoy at hangin dahilan upang makalipad siya. Nagsisunuran naman ang mga walang utak na kaiki sa kanyang derrick sayon upang umatake. Matapos bahagyang lumayo nahanap ni Kuden ang perpektong pagkakataon upang umatake ng isahan. Mas lalo niyang tinaasan ang paglipad sa ere na gumuhit pa ang apoy sa himpapawid sa bilis nito. At walang ano-ano'y nagkaroon ng malakas na pagsabog na yumanig sa buong paligid, nang gamitin ni Kuden ang Kuden-style Mechafagian Thunder God's Heaven and Earth Cleaver. Hindi pa napapawi ng tuluyan ng usok ay kita na ng lahat ang kanilang captain na nakatayo at binaliwala ang laban. Lahat sila ay nagulat at napatanong kung totoong tao ba si Kuden dahil sa taglay na lakas nito. Halos mawasak ng minsanan niyang atake ang islang kinaroroonan nito sa tindi ng pagsabog na naganap. Walang natirang kaiki o isa man sa mga kalaban kundi tanging bakas ng malakas na pagsabog ang naiwan. Dismayado naman si Captain Kuden na hindi pa man lang nakakaramdam ng pananawa sa pakikipagbakbakan, napatanong pa ito habang nakadilat kung meron ba siyang magiging dessert. Sa kabilang banda nakaupo si Asuka at Shinigami sa isang gilid habang nag-uusap kung maaari ba nilang gamitin ang bala na hawak ni Shinigami. Sagot naman ng ating bida na kapag tumalab ito paniguradong magagawa nilang patayin si Bilsain at tuluyang mailigtas si Hikari. Nagpasalamat pa siya kay Asuka sa pagbigay nito ng balang hawak. Nakangiting sinabi naman ni Asuka na nagagalak siyang makatulong. Mula sa loob na dinig naman nila ang announcement ni Melissa kung saan malapit na nilang marating ang Sid Rock, saad pa nito na inaasahan niya ang magandang performance ng Guerrilla Squad. Dinig din naman ni Kuden ang anunsyo kaya't napangiti na lang ito na animoy nag-iintay na lumapag ang mothership.
Nasabi na lang ni Nos na mukhang naroon na sila sa kasinabing matagal-tagal na din nang huli niyang masilayan ang dati niyang trono. Habang papalapit ng papalapit ang mothership ay siya namang pangangilabot ng lahat, matapang na tanong naman ni Shinigami kung handa na ba si Nos na muling harapin ang ugok na si Bilsain kaya't sinabi ni Nos na matagal na siyang nakahanda. Nakaupo si Bilsain sa kanyang trono habang iniisip ang usapang naganap sa kanila ni Hakari, hindi nito tuluyang isinusuko ang kanyang katawan dahil aniyay ito ang natutunan niya sa taong matagal na niyang gusto. Alam ni Hakari na gagawin ni Shinigami ang sinabi niyang ililigtas siya nito, ngunit para kay Bilsain ang mga pagtangging iyon ni Hakari ay mas lalong nakakatakam na pakiramdam. Dahil doon wala siyang nagawa kundi pabayaan ang nagmamatigas na babae. Bagaman ganoon nagagawa pa din niyang gamitin ang katawan ni Hakari, at napabuntong hininga na lang siya habang pinagmamasdan ang 3 tauhan na nakaluhod sa kanyang harapan. Sinabi ng Thunderbird Demon sa kanyang mahal na Gluttonous King Demon, nakasalukuyang papalapit sa kanilang isla ang mga human army at pinaniniwalaan niyang naghahanda ang mga ito na umatake. Sinugundahan naman ito ng Siren Demon kasabay ang mungkahi ng Chimera Demon na pahintulutan sila ni Bilsain na harapin ang mga ito. Inis namang pinahintulutan ng Gluttonous Demon ang kanyang mga tauhan, at sinabing hindi na niya kailangan pang sabihin ang dapat gawin ng mga ito. Sabay-sabay namang muling nagbigay galang ang mga demon. Nasa isip ng Thunderbird Demon na napakatalino ng kanilang bagong hari, aniyay ang pagsamba dito ang dahilan ng kanilang buhay. Samantalang ang Siren Demon ay pinasasalamatan ang ulan na dala ng Gluttonous Demon, dahil sa pamamagitan nito nalinis ang maduming tubig at hangin na dahilan noon kung ba't niya pinagsisihang isinilang pa siya sa mundo. Tanging ang Gluttonous Demon ang inaasahan nilang magliligtas sa kanila at para sa kanilang hari, lahat sila ay handang ayalay ang kanilang katawan para dito. Habang pinagmamasdan ni Bilsain ang 3 doon niya naunawaan ang intensyon ng mga ito na hindi niya maintindihan noon, ang katotohanan ay naroon siya sa Earth para sa kanyang sarili ngunit inaasakala ng mga demon na si Bilsain ang kanilang pag-asa. Naramdaman niya sa unang pagkakataon ang tapat na puso ng kanyang mga tauhan. Dahil sa pag-assimilate niya kay Hakari na pagtanto niyang ang pagkauhaw na patuloy niyang nararamdaman sa loob ng mahabang panahon, ay dahil sa matinding kalungkutan at pag-iisa. Matapos ang ilang araw narating ng guerrilla squad ang Kaiki-controlled military boot sa Peninsula Strait region. Dinatnan nila doon ang hukbo ng mga Kaiki at naganap ang mahigpit na digmaan sa pagitan ng Central Front Army at Kaiki Swamp sa ilalim ng pamumuno ng Gluttonous Demon. Bago pa dumating ang guerrilla squad sinalakay na ng Western Central Front Army ang Kaiki-controlled military boot Peninsula, at dahil nauna nang napabagsak ang Commander Clown madali nilang nadaig ang mahihinang kalaban at nakuha ang teritoryo. Sa kabilang banda nang malaman ng Gluttonous Demon ang nangyari agad niyang ipinadala ang mga Kaiki sa Controlled Military Boot Peninsula, sa pamumuno ng Thunderbird na isa sa 3 mahuhusay na knight ng Gluttonous Demon. Ang parehong panig ay humarap sa matinding pakikipaglaban habang pinapaligiran ng mga Kaiki ang buong lugar. Ang human army ay taglay ang makabagong armas na 10 beses na mas malakas kesa sa dati mula sa guerrilla squad, kaya't ito din ang naging lamang nila sa laban. Halos lahat ng human army ay kumpiyansang maipapanalo ang laban dahil na din sa tablay nilang mga armas, ngunit natigilan sila nang mapansin ang namumuong kidlat sa di kalayuan. Bigla namang pinakawalan ng Thunderbird ang Kaiki Phenomenon Lightning Discharge, dahil sa lakas nun nawasak ang mga gusali at namatay ang mga human army na naruroon. Sa kabilang banda sakay naman ng isang Armored Vehicle Corps ang Central Island Conquest Army Main Unit Commander kasama ang ilang tauhan nito sa loob. Ipinagbigay ng isang lalaki ang biglaang pagpapakita ng humanoid Kaiki, na pinaghihinalaan niyang commander ng kanilang mga kalaban. Agad kinilabutan ng commander dahil alam niyang iyon ang Thunderbird Demon base sa intel ni Commander Sakurai. Tanong pa niya sa mga kasamahan kung hindi pa ba dumarating ang guerrilla squad. Habang pinaninod ang nangyayaring pag-ayake ng Thunderbird Demon, isip-isip ng commander na pag nagpatuloy iyon paniguradong mauubos sila ng iisang humanoid Kaiki. Nagpatuloy ang malalakas na pagsabog ng mga gusali dahil sa pag-atake ng Thunderbird. Mula sa taas ng mothership tanaw ng guerrilla squad na wala sa ayos ang paglalapigan nila ng ship, 3 araw na lang bago ang full moon at hindi na nila matatagalan pang mamalagi doon sa ganung sitwasyon. Sinabi naman ng captain na iiwanan nila ang main unit at tatalo na lang sa karagatan, natano din nila ang Central Island na kinaroroonan ni Bilsain.
Sinabi nila na oras na para sa kanilang grand entrance habang papalapit ang mothership sa isla, agad namang hamarang ang Thunderbird Demon upang pigilang makalampas sa kanya ang mothership. Namumula pa ang mga mata nitong sinabi na hindi niya hahayaang makalapit sa isla ang kilalang Kuden Guerrilla Squad. Malakas na boltahe ng kidlat ang direktang pinakawalan ng Thunderbird Demon patungo sa tuktok ng mothership kung saan naruroon ang captain at dalawa pang miyembro. Sa mga oras na yun eksakto din ang pagdating ni Shinigami at Nos at agarang kinontra ang atake sa pamamagitan ng Kaiki Phenomenon Shadow Canopy. Lumikha ng malaking pananggalang ang depensang iyon ng ating bida na nagligtas sa kanyang mga kasamahan. Natutuwang pinuri naman ng tatlo si Shinigami at Nos dahil agarang naglaho ang pangamba nilang Matista, ngunit dahil sa pagdating ng dalawa magagawa na nilang baliwalain ang malalakas na lightning strikes. Matalim na tingin ang ipinukol ni Shinigami sa Thunderbird Demon, habang nakangisi ito sa ating bida at sinabing ihahatid niya ng matiwasay ang dalawa sa kabilang buhay. Sa gitna ng kay-abangan hindi niya namalayan ang pagsugod ng isang nilalang mula sa likura, at tinusok ng trident ang kanyang katawan. Binuwala naman ito ng Thunderbird Demon at nakangisi pa ng pagbabarili ng isa pang miyembro ng Guerrilla Squad. Nagpalipad-lipad ang tatlo habang nakalayo ang dalawa. Sinabi ng Thunderbird Demon na hindi na masamang taktika ang pagsugod at pagtakbo. Saad pa niya na simulan na nila ang palabas sa pamamagitan ng kidlat at malalakas na boltahe. Nakangiting sinabi ni Satone na Nos anay silang ginagamit na pain ngunit sa pagkakataong iyon, mungkahi niyang ang main unit naman ang gamitin nilang pain. Tanong naman ng lalaki kung ayos lang ba si Satone. Sagot naman nito na wag siyang alalahanin at sarili niya ang kanyang isipin. Animoy nasa competition ang dalawa na nagpapaliksahan pa kung sino ang makakapagpabagsak sa kanilang kalaban, suot nila ang modified jet suit na isang high mobility unit. Agad naman itong napansin ng Thunderbird Demon at napagtantong ito ang kanilang bagong armas. Mabilis na sinalag ni Shinigami ang dalawang espada kada isang bilsein, napapangiwit niyang sinasalag ang bawat atake ng bastardong Gluttonous Demon ng mabilis. Hindi maunawaan ni Bilsain kung bakit hindi niya magawang tamaan ang ating bida, sa kabila ng ginawa ng kanyang tatlong katauhan na sabay-sabay na umaatake. Ipinukos ni Shinigami ang espada sa Bilsain na nasa harapan at walang pag-aalinlangang hinati ang katawan nito sa dalawa, agad na naging likido ang nakatayong katawan nito at bumagsak sa lupa. Iginiya ni Shinigami ang espada sa dalawang natitirang Bilsain at hinanap ang main body ng bastardong kalaban, bigla niyang hinarap ang isang katawan at sinabi sa isip na parabang sigurado na ito ang main body ni Bilsain. Nagdudumali siyang sumugod bagaman walang kasiguraduhan kung tama ba ang kanyang pinupuntirya, agad din namang umiwas si Bilsain sa kasinabing wag gawin ni Shinigami ang kanyang naiisip. Sumugod ang isa pang Bilsain mula sa likuran ni Shinigami upang atakihin siya, dahil doon mabilis na yumigkas ang ating bida at tinagpa sa dalawang parte ang bastardong Gluttonous Demon. Umatake naman ang natitirang Bilsain sa pamamagitan ng Kaiki Phenomenon Vacuum Blade habang abala ang ating bida, ngunit mabilis na pinaganya ni Nos ang Blood Blade upang salagin ang bawat atake ni Bilsain. Sa gitna niyon binunot ni Shinigami ang baril mula sa suot na suit at tinutok kay Bilsain. Ang labanan sa pagitan ng Liquid Leaf E-form na si Bilsain at sundalo na gumagamit ng Blood Fadgen at weapons ay nagpatuloy, at dahil nagamit na ni Shinigami ang Blood at Fadgen isang alas na lang ang natitirang maaari niyang gamitin. Kasabay ng pagkalabit ng gatilyo ang paglabas ng bala sa baril, hindi naman ito nagawang iwasan ni Bilsain at natulala na lang habang naiisip kung ano ang binabalak gawin ng ating bida. Nawasak ang katawan ni Bilsain nang tumama ang malakas na bala sa katawan nito. Agad namang napaupo ang bastardong Gluttonous Demon sa kamagkakasunod na tanong kung ano ang ginagawa ni Shinigami at anong klaseng bala ang ginamit nito sa kanya. Humahanggos na bumagsak din ang ating bida sa sahig sa sobrang pagod ng walang tigil na pakikipaglaban. Bago lumaban sinabi ni Nos na ang main body o primordial core ay ang source ng Liquid Leaf E-form na si Bilsain kung saan matatagpuan ang kanyang puso. Kahit gaano pa ito kadaming beses na magpalit ng anyo na natili ang primordial core sa katawan ni Hikari, kaya't utos ni Nos kay Shinigami na ito ang siyang pagpukusan ng atake ng ating bida. Napagtanto na maagad ng ating bida na nasa main body ang kahinaan ni Bilsain ngunit alam din niyang hindi ito madaling targetin, dahil bawat pagpalit ng anyo ni Bilsain ay siya ding paglilipat ng posisyon ng kanyang puso. Sinabi naman ni Nos na hindi niya ito kailangang targetin dahil nang mahuli siya nito,
napagtanto ni Nos na hindi maaaring maghalo ang dugo at tubig. Nang itanong ni Shinigami kung ano ang ibig sabihin ni Nos, nakangising sagot ng Kaiki King na minarkahan niya si Bilsain ng kanyang dugo na tanging si Nos at Shinigami lang ang makakaalam. Kapag nagpalit ng anyo si Bilsain bilang liquid leaf form kahit isang beses, magagawang mabilis na makita at mahanap ito ng ating bida. Tanong ni Shinigami kung dapat lang ba niyang sirain ang primordial core na sinasabi ni Nos. Sinabi ni Nos na hindi ito magiging madali dahil ito ang weakest point ni Bilsain, paniguradong malakas ang depensa nito ngunit may paraan para mabasag ang kanyang depensa. Pinaalala din sa kanila ng Satellite Demon na ang yulang dala ng bastardong si Bilsain ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang dumami, dahil ninanais ng bastardong Gluttonous Demon na naruroon siya saan mang lupalop ng mundo. Oras na pumasok ang bawat patak ng ulan ni Bilsain sa katawan ng tao, magagawa nitong kontrolin ang sino man pasukan nito. Sinabi pa ng Safe Light Demon na kapag hindi napigilan si Bilsain magiging dominante ang buong planeta, at ang parehong walang utak na tao at mga kaiki ay kokontrolin ng bastardong Gluttonous Demon. Lahat ng nilalang sa mundo ay magiging si Bilsain na walang ibang gagawin kundi ang dumami sa pamamagitan ng pagiging liquid. Merong mga kondisyon upang matupad ang sinasabi niyang ulan at isa sa mga ito ang Kaiki Seed Flower. Ang seed rock na ito ay pagmamay-ari ni Nos na tinatawag din niyang launch device. Ayon kay Nos kapag handa na ito ay kusang babukas ang seed rock kasabay ng pag-bloom ng seed flower. Ibig sabihin ay kakalat ang bawat piraso nito sa kalawakan at lilipad ang bagong Kaiki seed sa labas ng planeta. Ang Kaiki seed rock na bumaba sa Earth ay pinakawalan din noon mula sa ibang planeta, mula sa star papunta sa star at mula sa seed papunta sa seed na siyang paraan upang malaipat ito sa iba't ibang planeta. Ngunit iba ang plano ni Bilsain dahil nais nitong manatili sa Earth, at maging cloud of gluttony upang kumalat na parang bituin at magawang makover ang buong mundo hanggang sa tuluyang bumaba sa lupa bilang ulan. Natural na para sa evolution at development ng mga Kaiki ang Kaiki Seed Flower, ngunit nais itong gamitin ni Bilsain para sa pansariling layunin at para kay Nos isang bagay ito na hindi niya mapapatawad bilang Kaiki King. Dalawang paraan ang naiisip ni Shinigami upang pigilang mangyari ang kinatatakutan nila. Una ay talunin si Bilsain bago pa nito magamit ang Seed Rock, pangalawa ay sirain ang Seed Rock upang wala nang magamit pa ang bastardong Gluttonous Demon. Ngunit kahit nawasakin pa ni Shinigami ang Seed Rock ay muli lang itong sisibol, hanggat hindi nawawasak ang pinakang ugat nito. Sa huli ay ang una sa pamimilian ang pinili nilang gawin ni Nos. Nagdad-umali silang pumasok sa silid kung saan naruroon ang trono ng bastardong si Bilsain. Nadatna ni Shinigami at Nos na nakatayo si Bilsain sa harap ng trono pamamagitan ng katawan ni Hakari. Paglingon nito ay agad niyang binanggit ng mahina ang pangalan ng ating bida. Pasiga na tinawag ni Shinigami ang pangalan ng kanyang minamahal na si Hakari, ngunit walang emosyong sumagot si Bilsain sa kasinabing siya pala ang Grim Reaper na pinag-uusapan ng lahat na nag-assimilate kay Nos. Nang mad-inag yun agad naghanda si Shinigami dahil napagtanto niyang ang kaharap niya ay ang bastardong si Bilsain, sinabi pa ng matapang nating bida na ibalik sa kanya ng ugok na Gluttonous Demon ang kanyang Senior Hakari. Nagdudumaling sumugod si Shinigami sa pagnanais na mawasakin ng tuluyan ang katawan ng Gluttonous Demon. Bago makipaglaban sinabi sa kanya ni Kuden na huwag siyang mag-alangang gumamit ng ANF attack, dahil tanging Kaiki lang ang mapapatay nito at hindi maaapektuhan ang totoong katawan ni Hakari. Sinabi pa niya na kapag mas malakas ang ginawang atake ng ating bida, mas mapapabilis na humiwalay ang Gluttonous Demon sa katawan ni Hakari. Mabilis na iniwasan ni Bilsain ang paparating nating bida, sinabi pa niya na hindi na ito natuto at mukhang nalimutan kung paano niya ito binugbog na halos hindi na makagulapay nung huli nilang pagkikita. Nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ng isnag bastardong liquid leaf form at isang sundalong ang sandata ay dugo, Fajan at armas. Nagsasalpukang malalakas na atake ang pumapailan lang sa dalawa, at wala namang ibang ginagawa ang ating bida kundi salagin ang umaapoy na atake ni Bilsain. Baliwala niyang hinahati ang dragang apoy nitong papasugod sa kanya, sa higpit ng laban ay para bang nun lang sila unang beses na naglaban. Nakangiting pangangansya ni Bilsain na biglang lumakas ang ating bida kaya't napaisip pa siya kung ginamit ba nito ang buo niyang lakas ng huling beses silang maglaban. Batid ni Bilsain na hindi magiging maganda kung patuloy niyang matatamo ang atake ng boundary break ang ornament,
Bukod doon pwedeng magkaroon ng tie-in sa si Hikari na makontrol muli ang kanyang katawan kaya't nag-iingat si Bilsain na makalapit sa kanya ang ating bida. Habang umatake si Shinigami ng Blood Blade nagpapakawala naman ng Liquid Blade si Bilsain, nakakita naman ng pagkakataon ng ating bida upang umatake habang nasa gitna ng kaabalahan si Nos na nakikipaglaban. Mabilis na umatras ang bastardong Gluttonous Demon sa kasinabing hindi tatalab sa kanya ang paggamit ni Shinigami ng human skills sa laban, pinalabas pa niya ang likidong kapangyarihan habang nagyayabang ang mga salita. Umatake si Bilsain gamit ang espadang nabuo mula sa likidong kapangyarihan, mabilis naman itong sinalag ni Shinigami sa pamamagitan ng Kuden-style Fajan Steel Sword gamit ang dambuhala at matibay niyang espada. Dummer Itso ang talim ng espada sa kamay ni Bilsain na pumutol dito maging sa kapit niyang espada, gulat na napanganga naman ng bastardong demon na hindi inasahan ang susunod na pangyayari. Ang kapangyarihang kasalukuyang taglay ni Shinigami ay mas higit kesa sa naaalala ni Hikari, hindi lang siya lumakas dahil wala siyang sinasayang na galaw at nagagawa niyang padaluyin ang Jin sa kanyang espada. Sa isip-isip naman ni Shinigami ang di inaasahang pagganang muli ng swinging sword, at sa puntong yun hindi niya halos magawang kontrolin nagsariling kamay na patuloy lang sa pagwas-iwas. Patuloy sa pagsugod si Shinigami sa umiilag na si Bilsain, sa huli ay hindi na ito nakaiwas sa siguradong atake na pumutol sa kanyang katawan. Napasukan na lang ng nakakadiring likido ang bastardong Gluttonous Demon habang naiisip kung gaano naging nakakatakot ang ating bida sa nagdoble nitong husay sa loob lang ng maikling araw. Batid niyang hindi na makayanan ang kanyang kapangyarihan at kakayahan ng ating bida, ngunit hindi nakamamatay na sugat ang natamo niya kaya't nasisigurado niyang hindi siya magagawang mahiwalay nito sa katawan ni Hikari. Nagtalsikan sa paligid ang piraso ng ilang bahagi ng katawang naputol ng Gluttonous Demon, ngunit ang bawat pirasong ito ay muling mabubuhay at magpaparami lang sa bastardong kalaban. Ang nag-iisang Bilsain kaharap ng ating bida sa isang iglap ay naging tatlo. Sabay-sabay na hiling ng mga ito na mamatay na ang ating bida sa kasabay-sabay ding sumugod.